Alright, another reaction video mga kapatid mula rito kay Melvs Castle. Ang sabi rito mga tol, no, China Coast Guard inakyat ng PCG. No, China nakapasok daw sa Zambales. Pag-aarestuhin lahat yan mga Chinese, sabing ganon mga tol. PCG inakyat barko ng China, illegal sa Zambales. Ito ata yung dredging boat mga tol, no, dredging ship ng China. Anyway mga kapatid, panoorin na lamang natin tong video to mula rito kay Melvs Castle. Pero bago natin to simulan, syempre, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba nitong video to, sa description. Nakalagay po ang link ng video panonoorin natin. Kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video na may kinalaman sa West Philippine Sea mga tol, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. China Coast Guard nakapasok mismo sa baybayin ng Zambales. Ang nakakaalarma dito, literal na nasa pangpang na to ng Zambales. Ito nga yun. Ang nakakaalarma dito, literal na nasa pangpang na to ng Zambales. Ito mga tol, yung China Coast Guard 21543 mga tol ay na-detect, no, sa pamamagitan ng tracker, yung AIS, yung Automatic Identification System. No, na-detect yan. No, so nagdulot yan ng alarm, nagdulot yan ng panic mga tol, nagdulot din yan ng pagkalito. Kasi biruin mo nasa pampang na mismo ng Zambales ang China Coast Guard ng China. So nung pinuntahan daw yan mga tol at nakita yan ng ating PCG, wala daw yung barko at natagpuan mga tol sa Hong Kong. Kaya nga sabi, ano to, glitch, no, sabing ganun, glitch. Ito ba'y barkong nagmumulto, nagmimilagro mga tol? Ang duda rito mga tol ay nagkakaroon daw ng spoofing o yung pamemeke ng identification mga tol, pag-i-imitate. No, ewan natin kung bakit ginagawa ng China to, pero illegal yan mga tol, labag yan sa batas. Well, hindi naman na bago sa kanila ang gumawa ng illegal at gumawa ng labag sa batas. Kasi talagang yun na talaga ang gawain nila. Totoo kaya yan? Sa AIS tracker kasi ng command center ng PCG, totoo daw na may lumabas na China Coast Guard na nandoon daw mismo. Kaya agad tong inaksyonan ng PCG at pinuntahan. Pero nandoon daw yung Teresa Magbanwa Pero nang makadating sa lugar, dredging vessel lang pala na naghahakot ng tambak ang nandoon. Diba? Kumbaga nilalagay nila doon para pampaalarma o kaya parang panakot. Agad rin i-deploy ang BRP Teresa Magbanwa na nandoon para arestuin sana dahil nasa territorial waters na to. Ang kaso na pag-alamang posibleng glitch lang to na gumagamit ng fake tracker ng China. Inakyat naman ng PCG yung mga dredging vessel. Dokumentado ng Chinese at Pilipino ang nagtatrabaho doon. Kaya kung napeke to ng China ang tracker nila, malaking problema to ng PCG. Ito yung problema mga tol kapag hinayaan nating pasukin tayo na mga ganitong klaseng negosyante, di ba? Yung nakaraang gobyerno kasi natin mga tol, naging maluwag talaga sa basta China no? Basta galing China mga tol, naging maluwag tayo Yun ang problema. Kaya tingnan mo ngayon, yung Pogo, naging problema ng Pilipinas yun mga tol. Sino ba nagpapasok din ng Pogo rito? Di ba? Kaya kung gusto nyong maulit yung mga nangyaring ganon, kung gusto nyong maulit, boto nyo ulit sila. Ganun na mangyayari ulit mga tol. War on drugs mga kapatid. Sasabihin nila, gustong-gusto ng mga Pilipino, tahimik daw. Walang masyadong nababalitang mga biktima ng karahasan na mula sa mga masasama. Pero ang mga masasama ang nagiging biktima. Kung yun ang mas gusto ninyo mga tol, bahala kayo. Tapos habang pinapasok tayo unti-unti ng China, di ba? Kumbaga panglito pang focus. Dito ka mag-focus. Inuubos natin yung adik sa Pilipinas. Pero yung mga malalaking drug lord nakakulong lang. May mga magagandang kubol. Pero yung mga small time na mga adik, yun ang mga inililigpit mga tol. Diba? Nauubos yun. Yun yung doon nagfo-focus ng tao kasi kinukuha yung focus nila. Dito kayo mag-focus. Ito yung action ng gobyerno. Tapos habang yung China sumasalisi, pumapasok unti-unti. Papasok ng Pogo, nagpapasok ng kung ano-anong negosyo rito. Yun ang gusto ninyo. Bahala kayo, diba? Tuloy natin to. These are Chinese operated dredgers. No? According to the report of the commanding officer, Teresa Magbanwa,
some of the crew are Filipino, some of them are also Chinese nationals. There's a possibility that these dredgers, no, that are being used in Manila Bay were also being contacted by the Chinese Coast Guard to do AIS spoofing for them. Probably to create panic sa publiko, also to deceive the authorities. Tinitignan tuloy ni PCG Commodore Tariela na akyatin lahat ng kumpanyang Chinese dredger kung lahat ba to ay legal. Inspeksyonin ang lahat at arestuhin pag nakitaan ng illegal na gawain. Dapat lang, yun naman talaga dapat ang ginagawa ng gobyerno natin eh. 'Di ba? Sa ibang bansa mga tol, 'di ba? Sa ibang bansa, yung mga foreigner doon, yung mga tourist doon, mga tol, kahit yung mga nagtatrabaho doon, mga kapatid, hindi nila dala-dala yung kanilang mga dokumento. Dahil kapag nakita sila ng mga naglilibot na immigration officer at nakitang wala silang dokumento, ano sila? 'Di ba? Deported sila. Dapat dito mga tol Ganon din tayo, dapat may mga immigration officer din tayo, mga nakakalat Tapos yung mga ganitong, mga yan katulad na lamang nitong dredging boat na to. Pag inaakit nila yan, hanapin nila yung mga dokumento kung talagang complete document ba complete documented ba itong barko na to, 'di ba? Dapat kumpleto sila ng mga mga papeles nila. Kung sila ba'y legal na nagtatransaksyon dito sa Pilipinas o baka illegal din sila mga tol, 'di ba? Ang iba kasi dito sa private company, alam nyo na mura ang singil ng Chinese kaya tinatangkilik. Tulad sa Pasay, Manila Bay. Lahat ng yan Chinese dredger. Nababahala tuloy ang PCG na baka hindi lang to ang time na pinipeke ng China. Philippine Coast Guard has no Sa Manila Bay, kailan ba nagsimula? 'Di ba? Kailan ba nagsimula yung reclamation nun? Saan ba? Kailan ba nagsimula? O tingnan nyo na lang mga tol. authority to board and inspect all these dredger vessels, no? Especially so that AIS is actually one of the requirements, no? As part of the SOLAS Convention. Naalarma na rin pati ang Senado dito. Ika ni Risa Hontiveros, pera-pera na lang ba sa immigration para papasukin ang mga Chinese? Papaano kung hindi na-aresto ng PCG? Hindi pa naman simpleng Chinese ang nakakapasok sa Pilipinas. Kasi pinagdududahan nila mga tol, etong mga dredging vessels na to, nagagamit to mga tol bilang dito na rin sila nagsasakay ng mga espiya nila. Katulad na lamang halimbawa ng isang dredging vessel, 'di ba inakyat ng PCG 'yon. Tapos natuklasan nila undocumented yung ibang nagtatrabaho doon. Tapos may nakita pa sila mga uniforme. Ito mga to, uniforme ng PLA Navy. 'Di ba? Biruin mo nasa dredging vessel ka. Tapos may PLA Navy. So, ang duda mga tol, ito'y ginagamit, no, nakasangkapan para makapagpadala ng mga mag-i-spy. No? Ewan natin kung bakit nila ginagawa yan. Pero dahil nga, mga kapatid, sa corruption din, kaya nangyayari yung mga ganitong bagay. Mas mura Noong nakaraan, mga PLA Navy uniform military pa mismo yung inaresto nila. Nagtatago sa likod ng kaparehas na insidenteng dredging vessel. Posibleng madami pang spy ang hindi naaaresto sa ating bansa. Ang busy ang bansa sa mga kaganapan dito, nasasalisihan tayo ng mga kalaban. Yun. Nasasalisihan tayo. Actually mga tol, nangyari na sa atin yan. Diba? Habang pinapakitaan ka, pinapainan ka, diba, para tayo mga tuta, para tayo mga hayop na pinapainan ka at doon ka lang nakafocus. Diba aso, pinapainan mo ng buto. O eto ginagawa ng gobyerno. O eto, pinapainan ka. Ngayon mga tao palakpakan. Ang galing lang ginagawa ng gobyerno natin. Diba? Ang galing ginagawa. Nauubos yung mga adik, diba? Nagtatabaan yung mga adik, diba? Ang galing. Doon tayo nakafocus lahat. Yun yung gustong-gusto ng mga tao, mga tol. Habang hindi natin napapansin, sa likuran natin, nagsisipasok na yung mga bagay na hindi naman talaga dapat nandirito. Diba? Hanggang ngayon, mga kapatid, marami pa rin nauuto, Last week, the Philippine Coast Guard reported that 13 undocumented Chinese nationals were found on a dredging vessel. Laking gulat at pagtataka ng PCG na sa isang routine pre-departure inspection para ma-secure ang Master's Declaration of Safe Departure,
The crew members attempted to deny them entry. Okay naman na daw ang kanilang documentation. Ito naman po ang ilan sa mga IDs na nahanap nila. Mas nakapagtataka, may nahanap na PLA uniform on board. Parang yung mga PLA uniform na nahanap sa mga Pogo. Dredging operations conducted by Chinese vessels in our waters have long alarmed the communities on the affected coasts. Dredging does not merely reshape the seabed. It disrupts ecosystems, destroys marine habitats, and contributes to long-term ecological imbalance. Ang nakakatakot lang dito, pag nagkagera na kasi magkakagulatan na lang tayong may spy military na agad sa may Luzon. Nakapasok na pala, no? Mas madali nilang mapapasabog yung mga military base ng AFP. Ano sa palagay niyo? Ano sa palagay ninyo mga tol? Di ba? Yan ang sinasabi natin. Habang tayo ay pinapainan ng mga politiko, mga tol, ng mga gusto nating makita mula sa kanila, hindi natin alam is tinatraidor na pala tayo sa likod, no? May mga nakakapasok na pala. Kasi nga doon tayo nakafocus sa inaabot nila, sa ipinapakita nila. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.